Naku. Mm. Pag-usapan natin para medyo related, yung sing-sing na niregalo Uy, ni ang ganda! Nakita mm, ko sa post mo. mm, ni Chis Ang Escudero ganda, kay Heart heart. Evangelista. Oo. So that is worth 55 million pesos, Ganda. and the net worth of Chis Escudero is only 18 18 million million. pesos Oo, as sa Sum declared in and the statement of assets and liabilities. liabilities. So ayon sa ating batas ay hindi ka pwedeng magbigay ng regalo or donation. In this case, donation na maituturing yan Oo, attorney. dahil napakamahal ng Mm. halaga ng singsing or alahas na ibinigay ni Jesus Escudero kay Oo. Heart Evangelista. So Mm. kasi pinapayagan lamang ang donation sa mag-asawa during the validity of their marriage kung ito ay moderate gift, Okay. no? Ito ay naaayon sa estado ng kanilang buhay at halaga ng regalong ibinigay Mm. sa asawa. Aha. Pero kapag ang regalong ibinigay mo sa iyong asawa ay napaka-extravagant, Bagant. no? Oo. The donation or the gift will be declared as void because that is prohibited by family law of the Philippines. And Ah. according to the provision nga ng ating civil law, yan din ay dinideklarang voidable gift or donation Donation. Oh. sapagkat pinoproteksyonan dito ang legitim ng mga compulsory heirs na nag-donate or nagbigay ng regalong napakalaki ang halaga. Kasi ang iniisip dito Oh, ng attorney. bata, Mm. paano kung namatay yung nagbigay ng gift na 55 million Million. pesos, Mm. ang pagkakadeklara sa statement of assets ay 18 million lamang ang Oo. kanyang estate. Paano ang kanyang compulsory heirs? Pwede bang habulin ng compulsory heirs katulad ng mga anak ang nasabing worth 55 million pesos donation or gift to the spouse? Mm. Ba? Kasi iniiwasan dito ng ating batas yung magamit yung impluwensya ng Mm. pinagbigyan ng regalo Regalo. to the prejudice of the compulsory heirs like the children. Hindi Okay. pwede yun. Kasi Oo. mawawalan ng security yung legitim na tinatawag na part of the properties of Mm. the deceased na dapat ay nakalaan sa kanyang mga anak. Anak. Yan. So Oo. pinoproteksyonan niya kaya may tinatawag na legitim. So kung sakaling mamatay yung donor ay pupunta ang mga compulsory heirs, pwede Oo. silang magprotesta sa hukuman at sabihin nilang, ay yung gift na 55 million, Mm. wala hong bisa yun, yung 55 million na ibinigay sa magulang namin kasi paano kung nataon na madamot yung ina? Oo, may mga gano'n minsan, attorney. Di Oo. ba? Maraming kasong ganyan. Oo. At hindi binigyan ng parte ang mga anak. Naku. Pwedeng habulin ng mga anak. Sasabihin ng mga anak, Oo. alam niyo po, Honorable Judge, Oo. yung po sa ating family law, Hmm. ang extravagant gift na 55 million ay considered as void sapagkat ito ay hindi naaayon doon sa 18 million pesos sa statement of asset. At Aha. pangalawa, yan ay ipinagbabawal ng ating batas sa ilalim ng civil code Ayun. sapagkat Mm. kapag ganyang klase ang bigayan ng mga regalo sa asawa ay yan ay pwedeng ipadeklara ding voidable gift. So babalik ang ownership ng singsing na halagang 55 55 million million. pesos doon sa may-aring nagbigay ng regalo o kung sakali siyang patay na, yun ay babalik sa kanyang estate at pwedeng paghati-hatian ng mga compulsory heirs. Tagapagmana. Oo Oh, pala. Gano'n yan. pala yun, ano, So, attorney? medyo malawak yung usapin na yan kasi palagay natin, wag naman sanang mangyari. Example Mm. lang po ito, Mr. Senator. Oo. May mga anak 'di ba sa unang asawa si Senator Jesus Cheese, Escudero, 'di dalawa. ba? Mga Oo. maliliit pa 'yan.
So sa kaso ng kunwari, hindi pala, wag na natin sabihin si Chis, pareho lang ang sitwasyon. Oo. Paano kung nagregalo nga ng 55 million tapos nadedo yung nagbigay ng 55 million na singsing Mm. at madamot yung pangalawang asawa Mhm. at Nako. hindi hinatian Yung mga yung mga kanyang mga stepchildren. Oo. 'Di ba? Yun ang Oh. epekto niyan. So kaya pinagbabawal yan. Isa yan sa factors Mm. kung bakit pinagbabawalan ang pagbibigay ng donation between husband and wife during the validity of their marriage. Dalawang batas ang Ah. umiiral, Family Code of the Philippines at Mm. Civil Code of the Philippines. So hindi basta-basta pwedeng magregalo ng ganong kalaking halagang singsing na 55 milyones Mm. at yan ay sinasabi ng batas na masyadong extravagant. If that is Mm. too extravagant, that is void from the very beginning. And Mm. the ownership will revert Mm. to the donor. Yun. Ayan. Attorney, sabi ni Simple Man dito, Attorney Rene, if may prenuptial po, bawal? But if wala, conjugal property po yun? Conjugal property or sa ngayon kasi community property ang tawag if there is no prenuptial agreement. Mm-mm. So ibig sabihin, pag binigay yun ni Chis sa kanya, ipinagbabawal pa rin yung donasyon na yun. Kasi bawal nga magbigayan ng donasyon na masyadong napakamahal ng mga regalo. Pwede moderate. Ay, ganun, Gift lang. Attorney. Oo. Kasi Ah. pinoproteksyon nandito compulsory heirs. So May itong ganun pala. usapin na to, kung babalikan natin yung kay Jesus Escudero, Mm-mm. the donation, the gift of Chis to heart Mm-mm. is void. Oo. So ang ownership mo talaga, kung questionin mo yan sa hukuman, at i-apply mo yung family law at family at civil code, Civil walang code. bisa yung pagbibigay ng regalo dahil yan ay pinagbabawal ng batas. At yung ownership niyan, hindi pa kay Hart yan. Kay Chis Escudero pa rin yan. Kahit Because the sinuot law na sa- provides that kahit sinuot na sa the daliri? the extravagant gift reverts to the donor, yung ownership. So halimbawa, binigyan mo ko ng ganong halaga worth 55, sa'yo pa rin yun. Akin pa rin yun. Yung ownership yung babalik kasi void nga ang donation. Oh. So, yun ang ibig sabihin ng I think it's Article 87 of the Family Law. Yung isa naman, Article 750 or 752 ng Civil Code of the Philippines. So hanggang sa daliri ko lang pala yun. Pahiram lang sa iyo yon. Ngi. Ganon, regalo mo nga eh. If we will strictly apply the spirit of the law, that is only pahiram sa iyo. Because the ownership is still belongs to Chis Escudero. The 55 Because that is million. considered as an extravagant gift. It is prohibited by law. Oo. Sabi ni Mine Magpayo, Attorney, ang hirap din po pala maging vlogger, no? Ipapahamak pag wala kang alam sa batas. Oh, yun. Sabi ni... Paano ipapahamak? Paano yun, Vine? Sabi ni Maruna Reyna ng Japan, Attorney Rene, dito po sa amin sa Japan, ang mana ay para sa panganay na anak lamang. Sa Kasi iba-iba yan. Japan. Hindi natin alam kung ganyan nga ang batas dyan sa Japan. Oo. Pero kung igagalang dapat yan. Pero dito sa Pilipinas, Oo. ang manahan kapag may namatay ang magulang, ay equally divided among the compulsory heirs, yung mga legitimate. Pero pag may lumabas na illegitimate, magbabago ang hatian. Dahil ang illegitimate child ay entitled to 1/2 of 1 whole share of the compulsory legitimate heir. Yun. Doon pala daw sa Japan, Attorney, yung panganay na anak ang sabi tutulong sa mga kapatid niya. Ayun. Sabi dito naman, sabi ni Maestro Piano, good evening daw, Attorney. Adina Jones sa US, good evening daw, Attorney. Attorney, bueno,
amo ko po nga director sa company pero di makapagregalo sa asawa niya ng kanyang kamahal. Aray ko. Sabi ni Simple Man, so attorney, so once binenta po yun ni Hart, yung singsing, halimbawa, nang walang consent o pahintulot ni Senator Cheese, makakasuhan ba si Hart? Hindi, kasi the donation is void, di ba? So if Hart will sell the 55 million ring, the deed of sale may also be considered as void. Okay. Kasi ito ang principle sa civil law. You cannot sell something that does not lawfully belong to you. Oh. Hindi mo siya pag-aari. How can you dispose that property? Oo. Because property belongs to Mm-mm. owner. Ayun. Bakit? Kasi nga prohibited by law ang donation of extravagant gift. Oo, and that is considered as an extravagant gift, Oo, attorney. biruin mo, doon lang sa 18 million na SALN, booking ka na eh. How can you Health. donate something na worth Oo, 55 million when your million. asset is only worth 18 million pesos? Yun. Kasi dito sa atin, batas? Sabi din kasi ng batas dyan you cannot give something that is more than that you can provide in your will. Value. Yun lang, attorney, no? Ha? So, Mabigat yan. So kung pag-uusapan mo talaga yung anggulo ng batas doon sa nangyari sa sitwasyon ni Cheese Escudero at saka ni Hart, ang daming anggulo dyan na madideklarang void ang aksyon at mayroon ding voidable na aksyon o sitwasyon. Pero pa yung yung tungkol doon sa habulan ng pondo sa flood control kung saan nanggaling yung pinambili. Pero we are just focusing sa discussion ng donation and gift dito kay Hart and Cheese. So walang bisa kung under the family law, voidable kapag sa civil law. Tama, civil law. So para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang ibig sabihin po ng void, walang bisa sa umpisa pa lamang. Pag voidable, may bisa pero pwede mong ipawalang bisa. Yun! May quiz tayo dyan So dahil nga po lumabas na ang mga SALN ng mga senador, ay nakita na natin kung sino ang pinakamayaman at ang pinakamahirap. At ang pinakamahirap nga po ay itong si Cheese Escudero. At ayon nga po sa paliwanag ni Attorney Rene Bueno ay talagang itong si Cheese ay meron talagang dapat sagutin kung bakit po 18 million lamang ang kanyang dineklarang SALN. At alam niyo po, dahil sa kumbaga parang syempre tayo nakikita natin yung mga videos, mga posts, mga updates nito nga mag-asawang Cheese Escudero at Hart Evangelista, hindi po maiiwasan na medyo parang magduda tayo talaga dito sa sa kanilang eto, hindi pala kay Hart. Kasi si Hart, alam naman natin talagang mayaman yan eh. Hindi pa artista yan, mayaman na yan. Pamilya niyan mayaman. Ngayon, parang hindi lang tayo makapaniwala talaga dito at nagdududa tayo dito kay Cheese Escudero. Hindi naman masama na magduda dahil nga po kaduda-duda naman talaga. At kasi ako nakita ko tong video na ito na kung saan ay hangang-hanga ako. Dahil talagang etong si Hart Evangelista ay naku, napakatindi talaga ng nito. Ito. Ayan eto. Makikita nyo naman dito sa video na ito. Hindi naman nila pa binubura to at talagang pinangangalandakan nila to Hanapin mo sa loob, meron dyan What is it? I'm scared. Wala. Sa loob, look at
mo lang isa. Hindi. Isa lang, walang iba? Chef? Okay, meron ka na. Oh! It's a Saliva! Ganda! Something blue! Ganda! How? Ang ganda! Hmm. Ang ganda! Di ba? Gandang-ganda si ano diyan, no? Si Heart. Hmm. At talagang pinagmamalaki ni Heart yan, ha? Yung ring na yan. O, ulitin natin. Hmm. Ganda! Something blue! Hmm. Ganda! How? Ang ganda! Ang ganda! Hmm. Di ba? How? Ang tanong ni Heart Evangelista. Paano nabili, paano na-afford ni Chis Escudero yung ganito kalaking halaga na paray-baring na eto nga po, ayon nga po sa aking pagtingin, pag-research, eto po palang paray-baring na to, hindi ka agad-agad makakabili. Kailangan mong makakuha muna ng reservation. Magpapareserve ka. And years ang ipipila mo bago mo ito makuha. At, eto may at yan. Kailangan mo magbayad ng limpak-limpak na salapi na reservation fee. So, kung yung singseng ay nagkakalaga ng $1 million, tapos meron pa pong reservation fee, talagang tumataginting talaga tong singsing na to. Pagka mahal-mahal talaga. Kaya ang tanong ni Heart Evangelista kay Chis Escudero, how? Diba? So, diyan napapasok yung, baka lang, diyan napapasok yung mali-maleta na pera na dinideliver, binibigay sa mga politiko, dahil sila ang proponent at sila ang nagpasimuno ng proyekto, para magkaroon po ng proyekto ang DPWH. At syempre, kanya-kanyang kickback na yan, kanya-kanyang bulsa, kanya-kanyang maleta at kanya-kanya na pong kickback, kupit ang gagawin ng mga nasa gobyerno. Sana hindi po galing sa kickback ang binigay na ito ni Chis Escudero kay Heart Evangelista. Pero alam nyo, si Chis Escudero pwede pang lumusot diyan. Diyan sa sa kanyang salin at ikanyang kumbaga sasabihin ng katotohanan patungkol dito sa paray-baring na ito. Alam niyo po kung ano? Sasabihin niya, peke lang 'yon, puwet lang ng baso 'yon. Hindi totoo 'yon. Puwet lang 'yun ng soft drinks na may blue na o baka yung meron akong nakitang alak kulay blue ang bote. Baka yan lang yun, kinatkat lang para magmukhang Paraiba Diamond. At bote lang yan ng alak na kulay blue, hindi yan totoo. At pinakilig lang ni Chis Escudero si Heart Evangelista. Pero syempre alam naman natin na si Chis Escudero parang hindi naman siguro magre-regalo ng peking singsing yan kay Heart Evangelista, di ba? Baka hindi kaya white gold yung nakapalibot, tapos yung bato puwet ng bote ng bang alak yun? May nakita ako, Absolute ba yun? Hindi ko alam kung ano yung kulay blue na bote. Pero alam naman natin na lalabas naman ang katotohanan diyan at sabi ko nga sa isa kong vlog, baka ito ay style o talagang sinadya ni Chis Escudero na pagmukhaing mahirap lamang siya, hindi siya mayaman. At kumbaga niya, ito'y drama para magmukhang inaapi si Chis Escudero na hindi matanggap ng mga kumbaga ng mga anti-Chis Escudero na siya'y mahirap lamang.
na senador, pinakamahirap na senador, 'di ba? Parang alam nyo, nung nakita ko 'yan, mas mayaman pa pala si Risa Hontiveros kaysa sa kanya. Parang ang labo 'di ba? Kasi abogado din 'tong si Cheese. Imposible namang wala tong mga negosyo, ano, 'di ba? Nakita natin ang ilan sa kanyang mga salin ay nakalagay mga sports car, mga old school cars, mga vintage na napakabababa ng value. Nakita ko parang yung kotseng Kuba nga parang 60,000, 70,000. Meron pang isa parang nasa 200,000 lang. Bilhin kaya natin kay Cheese Escudero yun? Ibenta niya kaya ng 200,000 yun? Parang parang napakamura ng pagkaka-value doon sa mga vintage cars na dineclare ni Cheese Escudero. Katulad niyan, meron ding Alphaland na sinasabi nga po na meron din po dyan sa Alphaland sa Baguio. Na parang o sa Benguet na parang parang may share din daw si Cheese Escudero, 'di ba? Nako, sana nga talaga ay hindi po ito ang kumbaga talagang makakapagsira, makakapagpabagsak sa isang Cheese Escudero dahil sa kanyang pagiging sinungaling. Kung siya nagsinungaling, meron siyang pagbabayaran sa mga kababayan natin sa bansang Pilipinas dahil tayo nagtitiwala sa kanya pero nagsinungaling siya. Kung nagsasabi naman siya ng totoo, talagang 18 milyon lang talagang kanyang kayamanan, wala tayong magagawa kundi yan lang talaga ang pera ng isang Cheese Escudero na napakayaman para sa paningin ng mga Pilipino. Nagre-regalo ba naman ng parayba ring So yung parayba ring na yon, ano yung puwet ng bote ng alak o talagang parayba ring? Yan po ang tanong natin. Kasi nga po sa salin ni Cheese Escudero, hindi nagmamat ang pagmamating. The mat is not mating Kaya yan tanong natin, peke o tunay? So maraming salamat po sa DZXL sa video na ating paunang video na pinakita. Maraming salamat po DZXL kay Attorney Rene Bueno at sa kanyang partner. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.